tanong ako. Ang alin ma? Sa Genesis 8, verses 21-22. Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy or living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Bakit tutunawin pa din ng Diyos ang mundo? Kung sinabi dito na hindi na ikakars ang ground. Magandang tanong yan, ma. Tingnan natin. So, maganda yung tanong mo, ma, no? Medyo mahirap pero sasagutin ko, no? Ulitin ko lang ang tanong mo, bakit gugunawin ng Diyos ang mundo kung sinabi ng Diyos na hindi niya ito wawasakin base sa Genesis 8 verse 21 and 22? Okay? So, just to let you know, ang malalaman nyo ngayon ay iba sa naituro sa inyo dati, nalalaman sa inyo, kaya hinikikayat po kayo na intindihin ang aking sasabihin at kayo na pong bahala kung maniniwala kayo. Right. Tandaan yung 7 years tribulation period na sinasabi sa Book of Revelation, hindi siya nangyari sa mundo ng mga buhay. Nangyari po siya sa mundo ng mga patay. Nangyari na po siya, ang 7 years of tribulation period sa Book of Revelation, tapos na po siya. Pero, mangyayari ulit siya pag namatay na lahat ng tao. Ipapaliwanag ko kung bakit tapos na siya, tapos ng 7 years tribulation period sa Book of Revelation mamaya. So, balik muna tayo sa ating tanong. Bakit nga ba gugunawin ng Diyos sa mundo? Okay. Sabi sa Genesis 8 verse 22, ang first line down is, as long the earth endures. Okay, may condition, no? So, ang ibig sabihin niyan, kung ang mabubuti ay kaya pang maging mabuti at labanan ang masasama. That's number 1. Number 2, kung yung doktrina na itinuturo ng Biblia o ng ating Diyos ay natama, ay kaya pang labanan ang maling doktrina ng ibang propeta, hindi ito wawasakin ng Diyos. Okay, itong mundo. For example, ngayon, kung papansinin natin, maraming religion ngayon. Pero halos lahat may mali at halos lahat may mali. Pero magbigay tayo ng example na may dalawang religion na tama. Sabihin natin si Evangelist at si Baptist, no? For example, si Baptist sa doktrina A, mali siya. Pero tama naman siya sa doktrina B. Si Evangelist naman, doktrina A, tama siya. Pero mali siya sa doktrina B. So, pag ang tao nakarinig ng dalawang doktrina nito at naging tama ito sa kanya, siya ay maliligtas at magpapatuloy ang mundo. Hindi gugunawin ng Diyos ang mundo kasi balanse. Pero kung na-overpower ng isa ang sa kanila ang isa't isa, hindi na ito magiging balanse at magkakaroon ng false teachings at kaalaman sa Biblia sa mga susunod na henerasyon. Kaya dahil dito, wawasakin ng Diyos ng mundo. Kung papansin ninyo, halos lahat ng mananampalataya dito ay nag-focus sa Book of Revelation at pinipilit nila itong intindihin. Pero hindi nila naiintindihan ng mabuti ang Biblia o ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus at ng Panginoong Diyos sa mga propeta. Masyado silang advance mag-isip, no? Kaya dapat muna natin pag-aralan kung ano yung sinasabi ng Diyos, no? Let's check anong sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verse 18. For I truly tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter nor the least stroke of a pen will be by any means disappear from the law until everything is accomplished. So, ibig sabihin yan, kahit nasa kabilang buhay ka, lahat ng nakasulat dito sa Biblia ay mangyayari. So, ibig sabihin, dapat mangyari muna yung mga nakasulat. Okay? Tignan din po natin ang sinabi ni Prophet Isaiah, okay, sa katapusan ng mundo. Basahin po natin ang Isaiah 24 verse 1 to 6. Ito po yung posibilidad na mangyari sa katapusan ng ating mundo. At hindi pa to nangyayari. Tignan niyo po to. Bibigyan ko lang po kayo ilang verse na napaka-importante kasi napakahaba niya, no? So, yung mga important verse lang dito ay ibibigay ko sa Isaiah chapter 24. Verse 1, ang sabi, Look, the Lord is about to destroy the earth and make it a vast wasteland. He devastates the surface of the earth and scatters the people. Okay. Tignan po natin kung paano wawasakin ng Diyos ang mundo sa verse 5. Alright, sabi, The earth suffers for the sin of its people. They have
For they have twisted God's instructions, violated His laws, and broken His everlasting covenant. So, twisted God's instructions, yung iniisip naman na mananampalataya na ligtas sila o tama ang kanilang pananawala, pero mali pala sa Diyos o mali pala sa harapan ng Diyos, kaya wawasakin ng Diyos ang mundo. Katulad nga po ng sabi ko kanina, hindi na nagiging balanse. Paano wawasakin ng Diyos ang mundo? Sabi sa verse 6, Therefore, curse consumes the earth. Its people must pay the price for their sin. They are destroyed by fire and only few are alive. So, after ng flood, hindi pa ito nangyari, di ba? Wawasakin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng apoy. Di natin alam kung katulad ba ito ng Sodom and Gomorrah na pinagbagsakan ng burning sulfur, or magkakaroon ng gyera, or magkakaroon ng volcanic eruption, or iba pa. Hindi natin alam. At napakaganda dito, may mga maliligtas din. Sabi sa Genesis chapter 15, after mawasak, may maliligtas, at ang maliligtas ay ito. In eastern lands, they gave glory to the Lord. In the lands beyond the sea, praise the name of the Lord, the God of Israel. Okay. So, kung papansin nyo, ito ay hindi pa nangyayari. So, ito muna ang mangyayari sa mundo kasi sabi ng Panginoon, Jesus, mangyayari muna ang mga nakasulat. So, napaka-importante dito. Isaiah 24 verse 15, sabi, In eastern lands, they give glory to the Lord. Okay? So, yung mga mananampalataya sa east ang maliligtas. So, sino-sino ito yung mga sa east? Siyempre, kasama tayo doon, no? Southeast Asia tayo. So, anong ibig sabihin ito kung pag-iisipan natin? So, ibig sabihin yung sa western lands sila yung nawasak. Bakit sila nawasak? Kasi nga, yung mga teachings na naibibigay na ipapasa is there's something wrong. Right? So, that's the reason why they will be destroyed. So, kung ikaw mismo is yung kala mo sa Biblia ay galing sa western part, most probably, baka may mali sa yung tinuturo pagkaalam sa salita ng Diyos. Right? So, balik tayo sa 7-year tribulation period. Sabi ko kanina, yung 7-year tribulation period is tapos na dito sa Biblia, pero mangyayari ulit. Katulad nga, pag nawaan matay na lahat ng tao. Ito po yung mga clue. Bibigyan ko kayo ng clue. Revelation chapter 1 verse 19. Ang sabi dito ni John, bigyan ko po kayo ng background kung ano nangyari sa buhay ni John. Ano? So, sa Revelation, nagkaroon po siya ng vision. Pinakita ng Panginoon yung mga nangyari sa vision niya. So, ito po yung sinabi sa verse 19. Write down what you have seen, both things that are now happening and the things that will happen. So, anong ibig sabihin yan? Both things that are now happening. So, ito yung time na nakita ni John or pinakita ng Diyos sa kanya yung vision. Okay? Sa panahon na yun, ang sabi niya, nangyayari sa oras na yon. Hindi nangyayari sa mundo, pero nangyayari ngayon. So, ibig sabihin, saan nangyayari? Of course, sa spiritual world or sa mundo ng mga patay. Second clue. Okay. Ang sabi, Revelation 20 verse 5. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. This is the first resurrection. Ito yung first clue. Second clue, no? Yung first resurrection, yung time na namatay ang ating Panginoon na Jesus at nabuhay muli, dito pa lang nagkaroon ng first resurrection. So, ang ibig sabihin yan, tapos na siya. Bakit siya tapos na? Kasi ito yung mga taong namatay sa Old Testament, sa creation until Noah's Ark, and then Noah's Ark until the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. So, tapos na siya. So, third clue, sabi sa Revelations 14 verse 1, Then I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, and who had his name and his father's name written on their foreheads. So may 144,000. So ibig sabihin, yun ang ba maliligtas? No. Ibig sabihin, yun ang naligtas. Ibig sabihin, tapos na. Mga Israelita po sila. May figure na, may definite figure siya, kaya tapos na ang mga nasulat dito sa Book of Revelation. Okay? So, tingnan natin ang difference ng prophecy ng Diyos kay Abraham. Nung binigyan ng prophecy ng Diyos si Abraham, ang sinabi niya doon kung paano makakaalis ang Israelita sa Egypt. Sabi niya siyang kikilos pero walang figure siya. Okay? So, bakit walang figure? Kasi nga, pagdami ng tao ay depende kung paano sila sumunod sa Diyos. Kung naging mabuti ka, lalo kang padadamihin. Ganyan na magpala ang Diyos, no?
Pero after nilang makaalis sa Egypt, nagkaroon ng census, dito pa lang nagkaroon ng pagsulat kung gaano kadami ang naligtas o nakalis sa Egypt. So, ibig sabihin, pag nasulat na, it's tapos na. Kaya yung 144,000 dito is tapos na. Sila na po ay naligtas at nasa eternal life na siya. So, malamang magtatanong kayo sa yung rapture, about rapture, no? Yung rapture po na nalalaman nyo or sinabi ng ibang mananampalataya or nag-aaral ng Biblia is nangyayari na po siya ngayon sa kabilang buhay. Tandaan, hindi po lahat ng Kristiyano ay mararapture kasi lahat po tayo ay may kategorya. Yung iba mabibigyan ng crown of life, yung iba mabibigyan ng prutas ng tree of life, yung iba may kakain ng mana from heaven, yung iba masusulat ang pangalan nila sa book of life, yung iba may susubukan ng 10 araw, yung iba maghihintay sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, yung iba naman ay dadalawin habang kumakain sila. So ito po ay mga nakasulat sa Revelation chapter 2 and 3. Lahat po yan ipapaliwanag ko sa aking next video. Tandaan po kasi lahat po ng bawat tao may kategorya at may kanya-kanya po tayong description nga kung paano tayo maliligtas, no? Alam ko naman lahat ng kaligtasan natin ng ating Panginoon Jesus, pero may kategorya nga tayo, sinasabi ng Biblia. Pero nasa sa inyo po yan kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Always remember po, hindi binibigay ng Diyos ang mga bagay-bagay na ito sa mga matatalino. Kasi matalino na po sila, no? Usually, ginagamit ng Diyos yung mga hindi pinagpalang tao unless people katulad na ginagamit niya noon, sila yung binibigyan ng katalinan upang i-correct yung mga matatalino, no? Tandaan po, it's God is fair, and yan ang always po natin tatandaan. Maraming salamat.